Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pagsaksak sa dalawang estudyante ang rambol ng mga kabataan sa Pasig. Isa sa kanila, napuruhan sa baga kaya inoperahan. Mabilis na nag-viral ang nahulikam na away na nagsimula umano sa loob ng high school campus at itinuloy sa labas ng mag-uwian na. Sabay na iniimbestigahan ang nahulikam ding sabunutan naman ng mga babaeng estudyante. Ang ibang hakbang ng paaralan sa pagtutok ni Ian Cruz. Viral ang pagsuntok ng isang estudyanteng naka-PE uniform sa isang mag-aaral na nakaputing polo. Duguan ng tila na dehadong estudyante. Nang hilahin ng isa pang nakaputing damit. Sumaklolo naman ang iba pang estudyante sa duguan. Kaya ang naka-PE uniform at ang nakaputi naman ang nakuyog. Hanggang ang naka-PE uniform, nasaksak na pala. May ibang anggulo ang isa ring viral video kung saan kita ang kumpulan ng mga estudyante ng Rizal High School sa A. Flores Street sa gilid ng Pasig River dahil sa suntukan. Kita rin dito ang paghaltak ng nakaputi sa kapwa estudyante. Pero may isa pang nakuhanan, ang pagsapak ng isang nakaitim na damit sa naka-PE uniform. Bagamat di malinaw sa mga video, lumabas parehong nasaksak ang naka-PE uniform at nakaputing damit. Ang huli na grade 10 student na nilapatan na ng luna sa ospital at nakalabas na. Pero ang naka-PE uniform na grade 7 lang, napuruhan sa baga kaya kinailang operahan, patuloy siyang inoobserbahan. Nagkainitan po sila doon sa loob ng school. No? So after ng klase nila, nag-meet po sila sa labas. Isa sa mga minor bumunot ng patalim at nasaksak niya yung dalawa pang mga biktimang minor din po. Hawak na ng Pasig Police ang 7 tinukoy na mga saksi na sangkot sa gulo na edad 13 hanggang 17. Ilan sa kanila ang kusang dinala ng kanilang mga magulang sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, ang pinakabata ang sumaksak sa dalawang estudyante gamit ang folded knife na na-recover ng mga otoridad. Dinala muna sila sa bahay kanlungan ng DSWD bago sa Pasig Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Ano nga ba ang pananagutan sa batas ng mga children in conflict with the law ayon sa batas? Wala po silang pananagutan criminally, pero po pwedeng sa civil, meron po. Pero ganun pa man, sila ay dadaan po sa intervention program sa tulong po ng DSWD. Pero pwede pa rin naman silang panagutin lalo kung mabigat ang krimen. Pero hihintayin munang umabot sila sa edad na 18 bago magdesisyon ng korte kung ipapatupad ang nararapat na sentensya sa kanila o maghihintay pang umabot sila sa edad na 21. Git ng kaanak ng isa sa 7 estudyante. Kumbaga nakatambay lang ko sila dun eh. Meron pong binugbog na bata na humingi ng soklolo at sila yung rumisponde. Nagkasagutan din ang kaanak ng 7 inaresto at magulang ng isa sa mga nasaksak sa tapat ng bulwagan ng Katarungan. Yung kapatid mo, bakit niya hinila, alam mo? Sabi niya, sige, suntukin mo, labanan mo, matakapang ka sa classroom, di ba? Wala nga, ito may video. Meron na, dito na tayo. Iniimbestigahan na rin ang sabunutan naman ng mga babaeng estudyante na naganap din sa A. Flores Street sa Barangay Canyogan. Nag-request na rin ng dagdag na bantay ng barangay at pulisya dyan. Hinigpitan din ang seguridad ng Rizal High School na may mahigit 12,000 na estudyante. Ini-inspeksyon na rin lahat ng gamit ng mga pumapasok. Sa inspection kanina, nakumpiska dito sa mga estudyante yung ilang mga gunting at kagaya nito may screwdriver pa at vape. Ayon sa kanilang principal, talagang kinukumpiska na nila itong mga sharp at pointed objects dahil maaring makapanakit ito sa mga estudyante. Pinulong na rin ng principal ng paaralan ng faculty, PTA at taga-barangay para paigtingin ang seguridad. Sasalang din sa reorientation ang mga mag-aaral at may hiwalay pang briefing sa mga magulang kasabay ng kuhanan ng card. Yun yung ipapaintindi, ano ba yung mga dapat gawin, bit-bitin lamang ng mga bata tuwing pumapasok at pag dismissal ba, kailangan ba umuwi kaagad ng kanilang mga anak? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.